Naglakbay nga ang tatlong kalalakihan sa pamilya ng Salandignon at pamilya Dalagit upang tunguhin ang bayan ng Silay. Wala silang inaksayang oras noon dahil alam nilang sa bawat minutong lumilipas na wala sila sa kung nasaan nga si Don Alejandro ay nadadagdagan din ng porsyento ng pagkakataon na maaaring patay na nga si Don Alejandro kasama ang mga anak nito. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Tunog noon ng mga padyak ng kabayo ng pagtakbo. Sa mabilis na takbo ng mga kabayo na Amador Lucero at Kael, tila nagsasayaw ang hangin sa kanilang harapan na waring nagbibigay babala sa panganib na naghihintay. Ngunit nagpatuloy lamang sila sa kanilang paglalakbay. Hanggang sa pagdaan ng mga oras o 3 oras lamang na biyahe, kasama ang kanilang saglit-saglitang pamamahinga, ay sa wakas ay halos narating na nila ang mansyon ng mga Del Fierro. Tumigil sila sa isang bahagi ng kagubatan na tanaw na ang mansyon ng mga Del Fierro, sapagkat malawak ang bakuran na yon na may munting kagubatan pa dito at sa harap ng mansyon. Tahimik na ang paligid dahil sa gabi na nga. Ngunit nakakalat ang mga labi ng mga sirang kagamitan at basag na bintana. Sinyales na pinanggalingan ng kaguluhan noong nakaraang gabi. At sa paglapit nila ng bahagya pa sa harap ng bahay, habang lulan ng kanilang mga kabayong naglalakad, ang lugar na ito ay hindi na tulad ng dati. Naaamoy ko ang puot at kadiliman sa hangin, wika ni Lucero. Nang maya-maya pa ay nagpasya nang bumaba ang mga ito sa kani-kanilang mga kabayo upang maglakad na lamang papalapit sa pintuan ng mansyon. Nang habang naglalakad sila patungo sa malaking pintuan ng mansyon, hindi pa man sila nakakaabot dito sa di malamang dahilan. Biglang bumukas ang pinto ng kusa na tila inaanyayahan sila ng lugar mismo sa loob. Ngunit bago pa man sila makapasok doon, sa kanilang paglapit ay nakita na nila ang parang katawan ng mga tao na nakahandusay mismo sa harapan ng pintuan ng kanilang papasukan. Hindi nila masyadong makilala kung sino ang mga taong nakahandusay na ito. Pero nangangamba silang baka yun na nga ang pamilya Del Fierro. Mukhang nahuli na tayo, wika pa nun ni Amador sa dalawa. Ngunit seryoso lang naman nun si Kael at Lucero sa kaliwat kanan ni Amador na naglalakad. Pero nang nakalapit na sila sa mga nakahandusay na lalaki sa harapan ng pinto, eto yung nakalaban ko sa... Oo, siya nga Kael, anak. Mukhang patay na sila. Pagpapatuloy ni Amador sa sasabihin pa lang sana ni Kael. Nakakaawa. Mukhang hindi sila binigyan ng pagkakataon ng dalawang traidor na yon, komento naman ni Lucero. Pero nang matapos niyang masambit iyon, nag-iba ang pakiramdam ni Lucero. Kasi ay parang may isang maalumanay na puwersang hindi nakikita na gustong hatakin ang kanyang katawan sa loob ng nakabukas na pinto ng mga Del Fierro. Nang napansin naman ni Kael ang pagkabalisa ni Lucero dahil namula na ang itim ng mga mata nito. Bakit? Bakit, Senyor Lucero? Nakikita niyo mula dito yung sinasabi sa atin ni Senyora Perlina, ang lagusan. May kakaiba akong nararamdaman, Senyor Kael, sa loob, sa butas na yon. Huwag tayong maghiwa-hiwalay. Tara na, pumasok na tayo kung gano'n. At kung wala ang mga taong hinahanap natin dito, ay isa lang ang naiisip ko. Na yung nararamdaman mong yan, Senyor Lucero, ay nagpapahiwatig
na nasa lagusan siguro na yan ang mga taong ating hinahanap. Salita ni Senyor Amador sa dalawa kasabay ng pangunguna nito sa paglalakad at pagpasok ng mansyon. Habang nakatingin sila sa loob, na nakikita nga nila ang sahig na nakabukas na may butas na parang balon. Sa pagpasok nila sa bulwagan, nakita nila ang malaking alpombra na nakakalat sa sahig. Ang parehong alpombra na inalis ni Don Alejandro noong gabi ng pagsalakay ni Gregorio at Irlan. At nang makalapit na nga sila sa butas ng gitna ng mansyon, muli pa sila nung nagpalingalinga sa buong bahagi ng loob ng mansyon. Kael, ano? Nararamdaman mo ba sila dito? Tanong ni Amador sa anak niya. Sa tingin ko, Ama, mukhang wala. Wala na sila dito. At mukhang nasa butas na lang ito ang mga kasagutan. Ganun ba? Ikaw, Senyor Lucero, ano sa tingin mo? Mukhang tama si Kael, Senyor Amador. Dahil sa parang magkaparehas ang kapangyarihang bumabalot sa akin at nararamdaman kong puwersa sa loob ng butas na ito. Ganun ba? Kung gayon, pumasok na tayo. At alam naman nating hindi pangkaraniwan ang butas na ito. Meron itong salamangka. At kung ito'y portal nga na sinasabi ni Senyora, ay doon na rin lang natin makikita siguro kung nasaan ang mga taong hinahanap natin. Ano sa tingin nyo? Sa paliwanag ni Senyor Amador at huling tanong nito, liningon niya ng magkasunod si Kael at Lucero. Nangangahulugan na pagsang-ayon nila na papasok na nga silang tatlo sa butas na iyon. Pero bago sila nakapasok sa butas, biglang sumara ang pintuan sa likod nila. Narinig nila yon at sa pagkabigla ay napalingon pa sila. Tapos ay bigla na lamang umalimpuyo ang banayad at malamig na hangin sa loob ng mansyon. At nanggaling ang hangin na ito sa mga nakabukas na bintana ng mansyon sa taas. At ang mga gasera o mga kandila na nagsisilbing ilaw ng mansyon ay namatay na lamang ng sunod-sunod. Kaya naman dumilim noon ang buong loob ng mansyon sa nangyari. Ngunit dahil sa kakayahan naman ng tatlo na may kanya-kanyang abilidad na aninagin ang dilim, ay hindi naman nila naging problema ang pagsipat sa paligid ng ang mga figurina o mga banga na malalaki na may disenyo na parang palamuti ng mansyon ay bigla na lamang nabasag at mula sa mga yon, mula sa dilim ng bulwagan, lumabas ang tatlong nilalang na nakasuot ng punit-punit na damit at may mga matang kulay itim at sobrang payat ng mga yun na kahit sa pagtayo lamang ay hindi nila magawa ng maayos. Kasi nakikita ng tatlo na gumagalaw ang mga ito papalapit sa kanila na parang paggapang gamit ang kanilang mga mata. Naglalaway ang mga yun na parang aso, ngunit tao rin naman ang itsura nila. Yun nga lang ay kulukulubot na ang balat at may mga ngipin ng mga yun na parang lagari, ngunit ang laki ay parang sa ngipin ng tao. Nang nagsalita si Lucero ng Hindi maaari. Mga kaimasit. Uwi ka niya. Anong mga yan, Lucero? Tanong ni Senyor Amador ng medyo pabulong. Dahil mukhang nakikilala ni Lucero kung anong uri ng mga lalang ang mga ito. Senyor Amador, ang mga ito ay swang ng Ehipto. Ang ngalan nila ay halo sa ngalan ng Diyos-Diyosan nila noon na si Isis, simbolo ng kapangyarihan at salamangka ng Ehipto. Wika ni Lucero, dahil alam nyo ba na noong unang panahon ng sinaunang Ehipto, isang kulto ng mga tagasunod ni Asita ang naniniwala na ang dugo ay susi sa immortalidad. Kaya naman gumawa sila ng ritual
na naglalayong buhayin ang kanilang mga katawan kahit matapos na ang kanilang kamatayan. Ginamit nila ang isang banal na banga na nilikha mula sa obsidian na pinaniniwalaang may kapangyarihan na itim na salamangka. Ngunit sa kapalpakan ng ritual na ginawa nila, nabahiran ng sumpa ang kanilang ritual. Imbes na magbigay ng immortalidad, ginawang mga halimaw ang mga tagasunod. Ang kanilang mga katawan ay nanatiling buo, ngunit nangangailangan ng sariwang dugo upang magpatuloy sa kanilang huwad na buhay. At ang mga halimaw o aswang na ito ay tinatawag nga na Kaim-Asit. Senyor Kael, Senyor Amador, mag-iingat kayo. Mukha lang silang lampa kung titignan natin. Pero huwag kayong magpadaya sa itsura ng mga yan. Mabibilis at malalakas ang mga yan kung sumalakay. Sa sambit na yon ni Lucero ng babala. Hugot ni Kael ng punyal ng kidlat. Handa naman ni Senyor Amador ng bakos na banal nang wala ng imik-imik pa. Patuloy pa rin naman noon ang paggapang ng mga asit papalapit sa kanila, na kahit madilim ay naaaninag ng mga ito ang kanilang paggalaw. Nang sabay-sabay na lamang na nawala sa paningin nila ang tatlong asit o mga lalang na yon dahil sa pagkilos ng mga ito ng mabilis, at sa segundo, sapak ni Lucero sa isa dito dahil sa kahit mabilis ang mga yon na kumilos ay nasusundan naman niya sa kanyang paningin ang pagkilos ng mga ito. Samantalang biglang nagliwanag noon ang punyal ng pangil ng kidlat ni Kael. Sancto Dios! Saksak ni Kael sa katawan ng lalang nung pangil ng kidlat kasabay ng salita niya sa banal na Diyos, ngunit gumagalaw pa noon ang aswang na asit na nabaunan niya. Hindi yun basta namatay na lamang, kaya naman binanggit pa niya ang salitang Azur Saak, Miguel! Nanalsik ang dugo ng lalang sa mabilis na pagliwanag ng punyal ni Kael, sabay ng paghaba nito bilang espada, kaya't pagtagos ng talim noon sa katawan ng asit habang nakabaon pa ito. Doon ay naabuna ng tuluyan ang katawan ng asit, sabay ng pagbabalik ng espada ni Kael sa pagiging punyal ulit nito ng mabilis, at nang ibaling ni Kael ang paningin niya sa kanyang ama na malapit lang sa tabi niya. Ama! Uwi ka niya sabay kilos nito dahil sa nakita naman niyang naunahan noon si Senyor Amador. Hawak-hawak siya ng lalang noon na pilit siyang sinasakmal. Nakahiga ito sa sahig na malapit sa butas, pero sa pagsaklolo ni Kael sa kanyang ama ng madalis, nang uundayan niya sana ng punyal ang lalang, mabilis na kumilos ito sa pagbitaw niya kay Amador, ngunit sa pag-ilag noon ay natapat siya sa butas na portal, at nang sasalida sana si Kael upang patayin yun, bigla namang hinigop ng butas ang lalang. Pagtapat nito doon mula sa ere, sa bilis ng pangyayari, nang napatayo na si Amador. Pumasok na tayo sa butas, Lucero! Sigaw ni Amador. Sipa ulit ni Lucero sa kalaban niya, at sa pagtalsik nito ay, sige, tara na! Kasabay ng pagtalon na una ni Amador, sunod ni Kael, at talon na rin ni Lucero ng mabilisan. Ngunit sa mga ilang segundo, sa pagbangon ng sinipang asit ni Lucero, ay ang siya ding mabilisang pagpasok nito sa butas ng portal. At sa pagsuong nga nila sa portal, tila ba nawala ng hangin ang paligid. Ang bawat segundo ay parang napakabagal, at pakiramdam nila'y lumulutang sila sa kawalan. Ngunit ang kanilang mga katawan ay bumibigat at tila hinihigop ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Tapos ay may mga nalalagpasan pa sila na parang parte ng bahay, na tila napakatayog na tore ang kanilang dinadaanan, na parang ang kanilang pinagmulan ay ang tuktok nito. Hindi nun maipaliwanag ni Amador, Kael at Lucero ang estilo ng mga dingding na kanilang dinadaanan habang nalalaglag sila. May mga bintanang nakabaliktad na parang lumang-luma na. May mga kubong nakapatiwarik
At ang pundasyon nito ay mga kahoy din lang ang kinakapitan. May mga hagdan at kung ano-ano pang klase ng lugar sa loob ng isang bahay ang kanilang nakikita. Pero sa mga ilang sandali lang, sa wakas, isang matinding liwanag na ang bumulaga sa kanila. Isa-isa silang bumagsak sa lupa. At dito ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang lugar. Kagubatan. Kagubatan na ito. Pero sa mga ilang segundo, "Ama!" wika ni Kael, kasabay naman ang pag-aapurang pagwasiwas ni Amador ng kanyang bakos na banal. At paghampas ng mismong bakal ng bakos na banal sa pagmumuka ng isang asit. Dahil hindi pa rin sila tinitigilan ng mga ito. At sa pagtama ng bakos na banal ni Amador sa pagmumuka ng asit ay parang inindalang noon ang tama niya. Ngunit hindi pa yun namatay. Pero hanggat hindi pa yun gumagalaw ulit ay pagsalpot ng kanang kamay naman ni Lucero sa likod ng asit sa mismong tapat ng puso noon. Kaya naman sa paglabas ng kamay ni Lucero sa harapan na dibdib ng asit ay hawak na nito ang puso noon. Sabay pisat niya. "Mga tampalasang nilalang," wika pa niya. Doon ay napatay nga nila ang isa pa sa mga asit. Ngunit yung isang nalaglag na nauna kanina ay hindi na nila nakita. Sa mga sandali ay nagtataka pa noon si Lucero kung bakit pati ang mga lalang na ito ay nasa listahan na rin ng kanilang mga kaaway. Pero kahit hindi pa maliwanag sa kanila kung papaanong napunta sa lugar ng mga Delfiero ang mga uri ng aswang na yun, ay kailangan na nilang magpatuloy na hanapin si Don Alejandro. Dahil siya na nga lang ang hindi nila nakikitang patay sa mga lalaking Delfiero. Malamang ay may pag-asang buhay pa ito. At sa pagpapatuloy nga nila, Ito na ba? Ito na ba amang gubat si Leona? Ayon kay Senyora Perlina? Hindi ko sigurado, anak. Ngunit sa paglusot natin sa lagusan, ay maaaring ito na ngayon. Tugon ni Senyor Amador. Senyor Kael, Senyor Amador, natitiyak kong eto na ang gubat si Leona. Dahil minsan ko nang natungo ito, kasama ang aking amang si Lorenzo noon. Singit naman na komento ni Lucero. Ganon ba, Senyor Lucero? Maigi kung ganon. Dahil kung nandito nga si Gregorio at Erlan, ay dito na natin sila ililigpit. Tugon naman ni Senyor Amador, sabay masid nila sa paligid. At sa pagmamasid nila o paglalakad pa lamang ng mga ilang sandali, pansin nilang ang lugar ay hindi tulad ng ordinaryong gubat na kanilang nadadaanan. Ang mga puno rito ay ubod ng laki at ang mga dahon ay may mga kakaibang liwanag na nagkukulay berde at asul. Ang paligid ay punong-puno ng hamog na tila usok na naglalagay ng banayad sa ere. Talagang mahiwaga ang itsura ng kapaligiran doon kung makikita mo. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar, may masangsang na amoy ng bulok at dugo na sumisingaw sa hangin. At naaamoy yun ni Lucero ng 5 beses na mas masangsang kaysa sa mag-ama. Sabi ng aking ama noon, tila hindi ito bahagi ng mundong alam natin, ani Lucero, habang pinagmamasdan nila ang paligid. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Para bang ang bawat puno at halaman dito ay nagmamasid sa atin. Ganun ba? Malas lang nila, senyor. Dahil hindi tayo nagpunta rito para mapahanga sa lugar. Wika naman ni Amador na hawak pa rin ang kanyang bakos na banal. Hanapin na natin si Don Alejandro. Basta siguraduhin nyo na walang lalapit sa atin nang hindi natin nalalaman. Dagdag pa ni Amador.
ng... Nararamdaman mo ba sila, Senyor Lucero? Tanong ni Kael. Oo, sagot ni Lucero. Hindi sila malayo, ngunit may hadlang na puwersa ang lugar na ito dahil sa mga puno ng salamangka. Usapan ni Kael at Senyor Lucero habang sila'y naglalakad. Pero habang patuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad, napansin nilang parang paulit-ulit ang kanilang dinaraanan. Ang mga puno ay tila ba nagkakapalit-palitan ng lugar at ang mga landas na kanilang tinatahak ay biglang naglalaho. Ang hangin ay biglang lumalamig at ang liwanag na nagmumula sa mga dahon ay unti-unti nang humihina. May sumasabay sa atin, bulong ni Kael habang nagiging alisto na ang pakiramdam nito sa paligid. Dito ay napatigil ang tatlo sa paglalakad. Sabay wika ni Kael ng, "Alam kong nandyan kayo. Huwag nyo lang subukang magtago." Wika ni Kael. At mula nga sa likod ng malalaking puno, lumitaw ang dalawang tao na isang babae na parang nasa edad 13 pa lang at isang lalaki na parang ama naman nito. Mga bantay ng gubat, sabi ni Lucero habang inihahanda nito ang kanyang sarili. Mga senyor, huwag niyong pagkakatiwalaan ang mga yan. Mga mambabarang ang mga yan. Pabulong na wika ni Lucero. Ano? Wika ni Kael. Oo, naiintindihan ko na, Lucero. Di ba nga, ang gubat sila yun ay parang purong baryo ng mga mambabarang. Yun ang pagkakaalam ko dito. Usapan ng pabulong ng tatlo habang nasa harap na nila ang dalawa na lumitaw mula sa likod ng puno.